Isang mapagpalang gabi po sa lahat nating mga tagapakinig dito sa bagong programa ng Endless Love of Jesus sa ilalim po ng ating DWBM 103.9 Spirit FM. At tunay nga po na sa kabutihan ng ating Panginoon ay muli po niyang ipinahintulot na tayo ay makapakinig ng mga salita ng Diyos. Subalit bago po natin bigyan ng mahalagang pagbibigay nilay, ay nais po nating batiin ang lahat ng ating mga kapatiran sa kabuuan po ng probinsya ng Quezon. At higit sa lahat, nais po naming iparating ang aming pagbati sa mga Kristiyano nating mga kapatid diyan po sa bahagi ng Pantok Original Prayer Group. Yung mga kapatid po natin sa Kota, sa Liberisa, Pleasantville, Granha, Munting Paraiso, Maligaya, North Employee, Campo, Domoit, Masaya, Wellmanville Prayer Group, sa Balyero, Mulanay, San Nicolas, Makalelong Bayan, Tayabas, Mauban, at gayon din ang mga kapatid nating Kristiyano sa bahagi po ng Lukban Prayer Group. Sa kabutihan po ng ating Panginoon ay amin pong ipinababatid na ang napakagandang Endless Love of Jesus na programang ito ay tunay na ipinahihiwatig ng ating Panginoon ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa ating lahat. At sa pamamagitan po ng kanyang kagandahang loob, ay pasisimulan po natin ang ating gawain na ito pagkaraan po ng mga pagbati na ating binanggit kanina po sa ating station program. Ngayon po tayo'y mananalangin para po sa ating pambungad na patnubay na pangungunahan po tayo ng ating head servant, ang founder ng Endless Love of Jesus. Walang dilitiba ang kapatid nating si Sister Sally Rabanzo Eleuterio. Magandang gabi po mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. At sa mga sumandaling ituon po natin ang ating isipan, ang ating puso sa salita ng Diyos na siyang mangunguna para po sa kaayusan, katagumpayan ng ating pagninilaying mga salita niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na anda ang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gaway ko at sanggalang, sarapan mo ay naroon. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langs, at pati na ang saro ko ay iyong pinaap. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Mga kapatid, sa mga sumandaling ito, ay pagnilayin po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga po sa banal na kasulatan, ang salita ay buhay at may kapangyarihan. Kung kaya nga sa gabing ito, ang kapurihay binabalik po nating lahat. Ibinabalik ko sa Diyos sa pagbibigay niya ng pahintulot na maganap ang gawaing ito. Tunay nga pong napakabuti niya. Pag ikay mananalig, magtitiwala, susundin ang kanyang utos at tagubilan. Katiyakan, anuman ang hingin mo ng may pananalig, ay kanyang ibibigay. Kung kaya nga po, dakilang Ama, pangunahan mo po itong aming programa at puspusin mo kami na banal na Espiritu Santo. Gayon din yung mga kapatid namin na sa kasalukuyan ay nakikinig. Nawa po'y ibaba mo ang patnubay mo, buksan ang puso, na ang mga salita mo na mapapakinggan
ay manahan sa kanilang puso, isipan, at ito'y mabigyang buhay. Kaya nga po, dakilang Diyos, salamat po ng marami sa biyaya, pagpapala na patuloy na pinagkakalob mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa luna, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa napakagandang panalangin gabay na pinangunahan po ng ating head servant, si Sally Rabanzo Eleuterio, ay napakahalaga po na tayo'y magkaroon ng ganitong uri ng panalangin pambungad upang lagi po nating inuuna at hinihiling ang patnubay ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Malalong-lalo na kung ito ay mayroong kinalaman sa mga gawain ng ating Panginoon. Ito po'y napakagandang pamamaraan ng ating Diyos na laging mayroong panalangin sa lahat ng ating mga adhikain sa buhay. At ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pong programa ng Endless Love of Jesus, sa ilalim po ng LOJ Community at sa pamamagitan ng ating DWBM 103.9 Spirit FM, ay magsisimula po tayong humalaw ng ilang mga mahalagang salita ng Diyos. At ito po ay ating babasahin buhat pa po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa bahagi po ng sulat ni San Mateo, Kabanata 9, sa talata 9, ay ito po ang isinasaad. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa ating Panginoon. Tunay nga po na sa ating buhay Kristiyano ay meron pong panawagan ang ating Panginoon na sa salitang "Come and follow me." Napakagandang po. Ito'y mga pribilehiyo na ibinibigay po ng Diyos sa bawat Kristiyano na nananalig sa Kanya na bigyan ng kahalagahan ang panawagan ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Pinahalagahan ng ating Panginoon ang lahat ng ating gawain sa buhay nito, kung kaya't nais niyang tayo ay tawagan upang maging instrumento ng kapahayagan, pangangaral ng kanyang mabuting salita ng kaligtasan. Yun po ang binabanggit dito sa bahagi po ng Kabanata 9, talata 9, na nananawagan ang ating Panginoon. Sa kanyang pagtitipon, tinuruan niya ang mga apostol at mga disipulo upang sila ay ihanda sa isang hinaharap na pangangaral. Nais ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang pinanggalingan sa ating Diyos Amang si Yahweh, ay merong magpapatuloy ng kanyang gawain sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, Ebanghelyo na nagpapagaling at tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Ito nga po ang binabanggit at binibigyan diin ng ating Panginoon sa kabanatang ito. Halina at sumunod sa akin. At sa bahaging ito ay meron pa rin po siyang panawagan sa ibang mga apostol at mga disipulo ng kanyang tawagin, itong si Andres. Ay gayon din ang mga pangungusap na ginamit ng ating Panginoon. Halika at gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Silang magkapatid ay pawang mangingisda. Subalit mula sa isang pangingisda ay tatawagin sila at gagamiting instrumento ng Panginoon upang hindi na po ang kanilang isda ang huhulihin, kundi sila ay gagamitin bilang mamamalakaya ng tao. Napakabuti po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na sa pamagitan ng kanyang pananawagan na ito, ay nais niyang ihanda ang isang napakagandang plano ng Diyos sa kaligtasan ng mundo. Ito nga po ang ginagawa ng ating Panginoon na siyang itinataguyod ng ating Inang Santa Iglesia Katolika
Apostolika Romana na walang tigil na ipinangangaral ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ito rin po ang sinusundan ng prinsipyo ng mga kapatid natin dito sa Endless Love of Jesus na maging bahagi sa panawagang tumutugon sa paanyaya ng Panginoon na sumunod sa Kanya at pakinggan ang Kanyang salita na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Ito rin po ang ginagamit ng ating Panginoon na halina kayong mga napapagal at nahihirapan at kayo'y aking pagiginhawahin. Batid ng ating Panginoon na tayong bilang tao sa ating kasipagan, sa mga hanap buhay at sa iba pang mga gawaing pang-society ay makikita po natin na talagang nararanasan po natin ang kapagalan ng ating mga pisikal na pangangatawan. Alam ng ating Panginoon na kailangan natin ang isang pamamahinga. At ang pinakamabisang pamamahinga ay ang makapahinga sa piling ng Diyos. Ito ay napakagandang pamamaraan ng ating Panginoon upang sa lahat ng ating mga kapagalan ng pangangatawan sa hanap buhay ay laging meron po tayong mapupuntahan na isang tao na nagmamahal at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Ang panawagan po niya sa ating lahat, "Come to me, all who are heavily burdened, and I will give you rest." Yun po'y tunay na punong-puno ng pagmamahal ang pangungusap ng ating Panginoon. Batid niya ang mga tao ay napapagal na sa lahat ng kanilang mga gawain at isipin sa buhay. Kaya nga po ang Diyos ay laging bukas ang kanyang puso, ang kanyang paningin sa pangangailangan ng tao. At dahil sa kanyang pagmamahal, nais niya na magkaroon din tayo ng pagkakataon na magbigay ng ilang panahon na tumigil pansamantala at manahan sa piling ng Diyos ng ilang mga sandali. At ito nga po ang paanyaya ng ating Panginoon sa ilalim po ng kanyang ebanghelyo sa Kabanata 9, talata 9. At gayon din po ang mga ginagawa ng ating Panginoon sa kanyang public ministry. Pagkaraan po niyang tawagin ang mga tao na mananampalataya sa kanya at maging instrumento ng kanyang kapayapaan, ay binabanggit din ng ating Panginoon na hindi lamang ang pagpunta sa kanya o pagsunod sa kanya, nais din niyang sila ay humayo. At ito po'y ating matatagpuan ayon sa isinasaad sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kabanata 16, talata 15. Ay ito po ang nilalaman. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita ng kaligtasan." Pagkaraan po niyang tayo ay anyayahan. Ngayon naman, tayo ay isinusugo upang humayo at ipagpatuloy ang pangangaral ng kabutihan, kadakilaan at karangalan ng ating Panginoon sa iba't ibang mga dako, bayan at nayon. Ito rin po ang nilalaman ng nasa saad sa kabanatang ito na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ipangaral ng ating Diyos ay nagmamahal at nagpapagaling sa lahat ng uri ng kasakitan. Siya rin ay kumakalinga at nagpapatawad sa mga taong nais na muling manumbalik sa kanyang piling. Humayo ang bawat isa, ang panawagan ng ating Diyos. At ito rin po ang kanyang binabanggit na go, be a blessing to others. At napakaganda po ang alituntunin ng ating Panginoon. Binanggit pa rin po niya na go and be a blessing to others. At go and be a good example to your fellow men. Sa pang-apat na paanyaya ng ating Panginoon, go, be an instrument of peace. Go, be an intercessor. Go and share and live the good news of God and its kingdom. Napakaganda po ang paanyaya ng ating Panginoon.
pakaraan tayo ay tawagan na sumunod sa Kanya, ngayon po na tayo'y inaatasan na humayo sa iba't ibang mga tao, iba-ibang mga dako na kaya po nating puntahan upang maging instrumento tayo ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian dito sa lupa, na ang layunin po niya ay higit na mas maraming tao ang makatanggap ng kaligtasan, ng kagalingan, pagpapatawad sa pamagitan ng mga makapangyarihang salita ng Diyos. Ito rin po ang ginamit ng ating Panginoon na makita po niya ang isang babae na hindi namuhay ayon sa grasya ng Panginoon. At ang wika po niya sa babaeng ito ay humayo at huwag nang magkasala. Napakaganda po ang pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi po niya tinignan ang pagkakamali ng isang taong ito na nagkulang at nagkasala at lumabag sa alituntunin ng ating Panginoon, bagkus siya ay pinagkalooban ng pagkakataon at pribilehyo na humayo at huwag nang magkasalang muli. Ito po'y pamamaraan ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao na nananalig sa Kanya. Kaya nga po sa pamagitan po ng endless love of Jesus ay nais na iparating ng ating Diyos ang Kanyang walang hanggang pagmamahal, ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, ang Kanyang walang hanggang pagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Mga pamamaraan ng ating Panginoon na makalangit, makabuluhan, at makasaysayan.